So tama po mga kababayan yung sinabi ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio na kailangang agapan na natin po yung petroleum din natin dito. Pasama na tayo sa US Navy na gwardyahan po at para masimulan na natin yung oil exploration tulad ng ginawa noon ng Indonesia pati ng Vietnam. Yung ginagawa nila po. Binangga pala naman mga kababayan ng Chinese vessel yung ating Philippine boat na may karga pong mga may karamdamang sundalo. Noong May 19 pa to nangyari. Kasabay mga kababayan noong inagaw ng mga Chinese Coast Guard po yung mga food supplies na inairdrop. Yun ang unang lumabas na balita. Pero ngayon, sunod-sunod na lumalabas yung mga kwento. Bagitan niya, Mr. Maravillas, very late na yung balita. Sensitive kasi siya po, mga kababayan, na mga balita. Kaya hindi siya basta-basta nire-release agad ng ating mga sundalo, ng ating Coast Guard. So yun po yung rason. Siyempre, nagiging maingat po tayo na lalong lumala yung tension dito po sa West Philippine Sea. So ngayon, tinawag ng Coast Guard natin na barbaric, inhuman. Nag-react na rin po yung China. Sabi ng China, dapat niya, humihingi kasi niya kayo ng permiso sa amin. Matindi mga kababayan. Kung ano anya yung mga gusto ninyong gawin dyan, dapat humingi kayo ng permiso sa amin. Ngayon, buniltahan ni Secretary Anyo, never anya kaming hihingi ng permiso sa inyo. Tama. Bakit naman tayo hingi ng permiso? Ibakuran nga po natin. So ito yung reaksyon mga kababayan ngayon ni Secretary Anyo. Philippines will never seek China approval to access Ayungin. Ito yung sabi ni Mauning. Sabi rito, China insists on being informed of Philippine actions in West Philippine Sea. Dapat niya kung ano yung mga ginagawa ninyo dyan. Alam namin, humingi kayo ng permiso. So tayo na yung hingi ng permiso sa kanila. Talagang ang trato sa atin po, province na. Tulad ng sinabi noon ni Maudings, claim na talaga po nila na kanila. Kaya sabi po mga kababayan ni Commodore Tariela, barbaric niya at inhuman yung mga aksyon ng China. Kasi binangga po, intentional yung pagbangga sa ating Philippine boat ng Chinese vessel po. Ang karga po, ang sakay po ng ating vessel, yung mga may sakit na sundalo for evacuation nga po. Ayan yung nirelease na picture mga kababayan ng Philippine Coast Guard. Pero anya Mr. Maravillas, nakarating na sa iyo yung balita na yung mga Vietnamese nagdo-double time din sa construction ng kanilang mga artificial island dyan sa West Philippine Sea. Opo, ito po yung balita ngayon. Vietnam is speeding up island building in the South China Sea. Sabi po ng isang US think tank. Ayan na po, kinopya na yung China. 2 hours ago lang published by Philippine Daily Inquirer. Mga kababayan. So, madudoble yung problema natin. Nakikipag-unahan na rin po, mga kababayan, yung Vietnam. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung mga balitang yan, yung detalye na mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova.
Lagi na pong matao sa amin. Yan yung bago naming mga clients. Tingnan ninyo po, very colorful, napakaganda po ng aming gym at napakalinis. Pati mga foreigners po, pumupunta sa amin, mga British tourists po sila. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax sa Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mix fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na Mr. Maravillas. So, balikan natin mga kababayan yung ating kwento. So, sabi ni Tariela, barbaric, idioman. Banggain mo ba naman yung bangka natin na may sakay na mga sundalong for evacuation po kasi may sakit? Talagang napaka-uncivilized po. Hindi makatao. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang tawag mo dyan? Maka-inchik. Makita niya, Mr. Maravillas. Hindi, inchik. Hindi makatao, inhuman. Mga barbaro. Alam ba ninyo yung barbaro? Mga civilized people, primitive. Ganon ang ibig sabihin ng barbaro. Ang mga tulisan nung panahon po na wala pang, di pa uso ang edukasyon. Mga walang edukasyon, walang pinag-aralan. Savage people. Yan ang ibig sabihin ng barbaric. Barbaric po. Hindi pa ako nagsabi niyan. Si Commodore Tariela. So, lumalabas po, ang China po is a barbaric state, uncivilized. Ang ugali nila, parang hindi mga sibilisadong tao. Imagine, may sakit. Tapos sasabihin nila, magsabi kayo sa amin, bakit kami magsasabi sa inyo? Maghihingi kami ng permiso sa inyo. Bakuran nga namin. Sabi ko sa inyo, napakasama ng epekto po. Nang sinabi ni Mao Diggs, pwede na niya ninyo kaming gawing province. Na-embolden po yung China. Pinaniwalaan po ng China na kanila na yung Pilipinas. Itong West Philippine Sea, kanina na. Kasi yung mismong presidente po, yung desisyon ng UNCLOS, ayaw niyang i-recognize, gusto niyang itapon sa basura. Wala man na niya yan. Siyang kapuluting presidente ng Pilipinas, ganun mag-behave po. Pinabura na po ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Tapos siya mismo yung ayaw mag-recognize. So paano i-recognize yun ng China na yung mismong yung pinuno ng Pilipinas ayaw kilalanin? So yung description po ni Carpio kay Digong as agent of China, parang lumalabas, totoo mga kababayan. He was a Manchurian leader. Tao siya dito mismo ng China sa Pilipinas. Ulitin pa natin sa 2028. Di ba? Matindi po yung ginawa sa atin, no? Intentional pong binangga. Hinarang muna, hinarang muna ng Chinese Coast Guard vessel. And binangga yung ating Philippine Navy boat na nag-i-evacuate po ng mga sundalo nating may sakit doon sa Ayungin Shoal po. Kaya sabi po ni Commodore Tariela, this is barbaric and inhuman. Hindi makatao. Kundi maka-Chinese, maka-inchik, maka-Mao Diggs. Nakita niya, Mr. Maravilla, si Digong Anya, hindi din makatao. Kaya nga po may kaso sa ICC. Kasi sabi sa investigasyon ng Congress ngayon, sa kwento po ni Attorney Cheljok, no, umabot sa 20,000 po yung biktima po ng AGK. So talagang hindi makatao. So going back po dito sa barbaric na ginawa ng Chinese Navy sa atin, ay Chinese Coast Guard pala,
The incident, sabi ni Tariela, nangyari po noong May 19, kasabay nung resupply mission pong pig airdrop. Airdrop na nga lang po, hinagaw pa nila, nasira tuloy yung mga pagkain. You see? Tapos yung i-evacuate na mga may sakit na sundalo, hinarang at binangga mga kababayan. Matindi po na harassment, pang-abuso sa atin, pagmamalabis ng mga Chinese. Pero anya, Mr. Maravillas, hanggang ngayon, no comment pa rin si Inday. No comment. No comment pa rin po. So sabi dyan, during the attempt to bring the PCG, HSRB, alongside with the RHIB, the Chinese Coast Guard deployed 2 vessels. Ito pong 21551 at saka 21555. Saka 2 maliliit na bangka. Then 2 pang rubber boats para iharas yung ating 2 vessels. Despite niya informing the Chinese Coast Guard via radio and public address system about the humanitarian nature of our mission for medical evacuation, they is still engaged in dangerous maneuvers and even intentionally binangga po yung ating bangka while transporting the sick personnel. Pero despite the harassment, sabi dyan, the transfer of the sick personnel was completed and later reached Boliluyan port safely. Grabe po ang kagitingan ng ating matatapang talaga yung ating mga sundalo. Hindi sila nagpapasindak and professional po sila. Maximum tolerance po ang ginagawa po nila. Kaya sabi diyan, mga kababayan, despite the challenges posed by the interference from the Chinese Coast Guard, the Philippine Navy and Philippine Coast Guard displayed remarkable cooperation, professionalism, and determination. They successfully outmaneuvered the numerous Chinese Coast Guard assets. So matapos na makarating po sa port, yung Armed Forces personnel were transported to the nearest hospital para sa immediate medical attention. So mabuhay yung ating mga members ng Philippine Navy and Coast Guard. Mabuhay yung ating mga magigiting na sundalo. So ito po yung nirelease na video ng Philippine Coast Guard as published by Manila Bulletin. Yan. I-play natin po. Yan. Yan pa. Ayan, Chinese Coast Guard pa. Mahaba pala po yung video. Ayan. China Coast Guard. May rubber boat pa sila, oh. Ito yung mga sundalo natin. Yan. Oh, pigraradyan po nila. Niraradyan nila. Ito yung malaking vessel ng China, oh. Yan yung mga personnel natin po. Kumukuha sila ng video para i-document, mga kababayan. So in the middle of the sea, ganon yung ginagawa nila. Very dangerous ya, mga kababayan. Dangerous maneuvers. At ayan na, oh. Tingnan natin, mga kababayan.
Ayan na, oh. Yan, oh. Matindi po. Hinahaging-hagingan. Ayan, China flag. Oh, blinak po, oh. Yeah, blinak sila, oh. Where to pick up our personnel? Sabi ng Coast Guard natin. Our sick personnel, we will pick up anya. So, wala silang karapatan dyan po kasi nasa akuan natin po within our 200 nautical miles exclusive economic zone yung Ayungin. Hindi nagpapasindak yung ating mga sundalo. Yan po. Yan o. Talagang irinam niya. Ulitin natin. Ito po. Irinam niya din. Ibinangga niya rito mismo habang kinukuha yung passenger po. Yung sundalo. Ililipat doon. Sundalo natin. Biglang pumasok itong Chinese rubber boat. Pumasok dito. At intentional na ibinangga po. Tingnan ninyo. Ulitin natin. Replay. Yan o. Binangga po. Kita ninyo. Ugali nila. Tawag dito sa amin yan. Mga urag-uragon. Bully talaga po. Nakakalalaki masyado. Kung pwede nga lang suntukan na lang. Pero ang makipagsuntukan sa kanila, si Manny Pacquiao. Di ba? Laban na lang sa suntukan. Manny Pacquiao yung printera natin. Yung suntukan niya ni Manny Pacquiao, Mr. Maravillas, parang sipa ng kabayo. Para knockout po agad isang suntok. Pero tingnan ninyo, napakapasensyoso po. Maximum tolerance yung policy na very professional po yung ating mga sundalo. Wala pong mga emosyon. Kung ano yung order ng ating Pangulo para hindi lumala yung tension po, yun ang sinusunod ng ating Philippine Coast Guard and Philippine Navy po at ating mga sundalo na ka-assign po dyan. Ngayon, sabi po ng China, dapat humingi kayo ng permiso sa amin. Paalam ninyo kung ano ang ginagawa ninyo dyan. Kaya sabi ng ating Coast Guard po, ang ating bansa niya not obligated to ask permission from China. Sabi po ni Secretary Anyo, Philippines will never seek China approval. It is absurd and nonsense and unacceptable. Sabi po ni Secretary Anyo, yung ating National Security Advisor, we do not and we will never and will never need China's approval for any of our activities therein. Tama po, huwag tayo pong pasisindak sa kanila. Tulad po ng sabi ng ating matapang na Pangulo, Filipinos do not yield. So ano niya, Mr. Maravillas, yung mga plano, mga actions ng ating gobyerno? Magdi-deploy po tayo ng mga additional assets at tutulong din na po yung Amerika sa pagpapadala. Magdi-deploy din po sila ng Coast Guard, US Coast Guard. So yan po yung mga latest na balita ngayon.
PCG, US Coast Guard to deploy assets in West Philippine Sea amid China's trespassing rule. So sabi po ni PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, ipapadala ng Amerika yung kanilang North Pacific Coast Guard para magbigay ng suporta sa ating Philippine Coast Guard in upholding its sovereign rights dito po sa West Philippine Sea. Tutulong din yung Japan po. Sabi rito, Philippine Coast Guard. PCG, Japanese Coast Guard, US Coast Guard reassert commitment to keeping West Philippine Sea free, safe, and secure. So ito po yung napag-usapan doon sa Shangri-La Dialogue sa 21st Asia Pacific o Asia Security Summit sa Singapore noong May 31 to June 2, yung pinunta ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nang tanungin po si Balilo kung anong ori ng US Coast Guard assets, hindi pa man po. Wala pa daw pong sinabi kung anong ori ng Coast Guard assets yung ipapadala ng Amerika. Kasi di ba, starting June 16, yun ang sabi ng China, mag-impose daw sila ng fishing ban dyan po sa West Philippine Sea. At yung mga trespassers daw, i-arrest nila up to 60 days. Yan yung warning ng China po. Pero sabi po ng ating Coast Guard, empty threat man lang anya yan. Tingnan natin, mga kababayan, kung gagawin nila. O ngayon, yung kaninang sinabi ko po sa inyo, na yung Vietnam po, nag-speed up na rin po ng kanilang construction ng mga artificial island diyan po sa West Philippine Sea. Nakikipag-contest po sa China. Ayan Vietnam has been increasing its dredging and landfill work in the South China Sea, creating almost as much new land as in the previous 2 years combined, setting the stage for a record year of island building, sabi po ng isang US think tank. Ayan, mga kababayan, yung itinayo nilang artificial island sa Nam Yet Island po, the second biggest build-up maritime feature occupied by Vietnamese dyan po sa South China Sea. So, since November 2023, mga kababayan, yung Vietnam pala has created 280 new hectares of land. Malaki po compared to 163 hectares created in the first 11 months noong 2023 and 140 hectares in 2022. Sabi po ng Center for Strategic International Studies Asia Maritime Asia Maritime Transparency Initiative or AMTI sa kanila pong June 7 report. So overall, ang na-reclaim po ng Vietnam diyan po sa South China Sea, umabot na sa total na 955 hectares, about half na ng 1,800, mga lahati na sa 1,882 hectares ng China in a span of 3 years. Na dati, 133 hectares lang po. Lumaki ng lumaki po. 995 hectares na. You see, mga kababayan? So, kailangan po talaga umaksyon na tayo. So, sabi po ni maritime expert, Jay Batumbakal, na itong Vietnam's island building was meant to reinforce and strengthen its defenses after its outposts in the South China Sea were threatened with removal ng China in connection with Hanoi's petroleum exploration and development efforts. So tama po mga kababayan yung sinabi ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio na kailangang agapan na natin po yung petroleum din natin dito. Pasama na tayo sa US Navy na gwardyahan po at para masimulan na natin yung oil exploration tulad ng ginawa noon ng Indonesia pati ng Vietnam. Ngayon ginagawa nila po. So Batumbakal, head of the Institute of Maritime Affairs and Law of the Sea of the University of the Philippines College of Law said Vietnam was forced to cancel petroleum contracts and to pay
$1 billion in compensation to the oil companies for the cancellations due to credible threats of reprisal from China. He said the Philippines had protested against Vietnam's activities while keeping a close eye on those developments. Pero anya, unlike China, itong Vietnam is not interfering with or preventing us from using our exclusive economic zone and continental shelf, nor have they have provocative and aggressive moves against us. So despite their maritime conflict, the Philippines and Vietnam have a modus vivendi which allow them to carry on cordial relations and cooperation, sabi po ni Batong Bakal. Ito anya yung tama na pamamaraan of managing and handling them pending settlement. So medyo mabuti-buti yung ugali ng mga Vietnamese kaysa mga kababayan dito sa mga Chinese. So yan po yung kontrolado ng Vietnam, Nam Viet Island. Malapit din po dito, ito yung Pilipinas. Oh. Di ba? Malapit din sa atin. Ito yung Nam Viet Island sa Spratlys. So ang Vietnam po controls 25 features ng Spratlys. Yan po yung mga kontrolado nila. Ito kasi yung Vietnam. Oh. Ito yung China. Yan. Oh. Ito yung China. Ito yung Vietnam. Ito man yung kiniklaim ng Vietnam. Ito yung Pilipinas. So other than that mga kababayan, yung in-engage natin yung China o yung Amerika and Japan para tumulong sa atin sa pagpapatrolya sa pamamagitan ng pagpadala ng kanilang Coast Guard assets. Ito pa yung mga actions na ginagawa natin. Oh. Philippine Batch for ASEAN Coast Guard Protocol amid South China Sea Woods. So hindi po tayo natutulog lang. So kailangan na niya natin gawin ito, sabi po ni Admiral Balilo, Rear Admiral Balilo, para makapag-craft tayo anya ng mga rules in conduct between Coast Guards of member states. The participating Coast Guard officials anya will finalize the concept paper in terms of reference and initiate the crafting of the Southeast Asian Protocols on Engagement at Sea for ASEAN Coast Guard and Maritime Law Enforcement Agencies to guide ASEAN Coast Guards in dealing with various maritime law enforcement operations at sea. So yun ang mga actions mga kababayan na ginagawa natin. Kasi namimihasa po yung mga Chinese. Oh, tingnan ninyo to. 2 Chinese warships monitored in Basilan Strait. O, nandun na sila po. Yan o. Mga kababayan, tingnan natin ito. Ayan o. Nasa Basilan Strait na po. Na monitor ng ating Philippine Coast Guard. 2 warship. Yan po yung Basilan. O. Dito na siya o. You see? So sabi dyan, in accordance with the standard operating procedure, the Armed Forces dispatched BRP Domingo de Luana to shadow or monitor the passage of the 2 PLA Navy vessels. So sabi ng ating Armed Forces, our escorting vessel anya also issued a standard challenge to the Chinese warships. Pinagsabihan sila na nandito sila sa ating territory na. Umalis sila dyan. Ganon sila mga kababayan, kawalang hiya. Kaya nga ang tawag ng ating Coast Guard po, barbaric, inhuman. Mga savage people, primitive yung pag-iisip, dinadala sa laki at saka sa lakas. Ayaw sumunod po sa batas, international law. Hindi po maaari ang ganon. Sabi ng ating Pangulo, Filipinos don't yield. Hindi man na niya tayo magkikipag-gira, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Patama niya dito sa mga propagandistang pro-China. Pero dapat maganda tayo to defend our territory, our sovereignty. Yan ang kanyang instruction sa ating armed forces while engaging our friends, the like-minded nations po.
O yan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.